pwede naman yun kung pang tao pag-uusapan, okay lang yun eh, dahil kinagawian ng tao yung mag-alay ng bulaklak sa patay, ano? Pero kung sa Biblia natin itatanong, ano, ganito ang ating mababasa sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Yung ekang buhay, alam nila na sila'y mamamatay. Pero yung patay, hindi nila alam ang anumang bagay. So, kahit na lahat ng pinakamagagandang bulaklak ang ialay mo, hindi na alam nung patay yun eh. Hindi niya nga mararamdaman man lang i-appreciate niya yun eh. Kahit yung pinakamalaking kandilang maganda. Kasi ngayon eh, yung nanay niya, yung tatay niya, dinadabog-dabugan eh. Minsan minumura pa nung isang ibang anak yung mga magulang eh. Opo. Pero pagka namatay na yun, ako, akala mo yung nagpapanangis at lagawin ng nicho, ipapawas out pa. Pagka primero ng Nobyembre, papipinturahan pa. Akala mo mahal na mahal. Eh namantalang nung buhay, dinadabugan. Basahin natin ang 23:27 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumalduman. Katulad lang yun ng mga mapagpaimbabaw. Naku, kung kailan patay yung kanyang lola, saka mahal na mahal niya. Eh namantalang nung buhay, pinananalangin, hindi ka pa mamatay, matanda ka. Nung mamatay, iyak-iyak at pagkatapos ay nilalagyan ng bulaklak. O, yan ang ugali ng mga eskribas at pariseyong mapagbanal-banalan. Pinapaputi yung libingan, nilalagyan ng mga bulaklak, dinidekorasyonan. Meron pa isang talata, mas maganda. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Tuloy. At sinasabi ninyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Mga eskribas at pariseyo kayo, tinatayo niyo yung mga libingan, ginagawa pang mga musoleo. At ginagayakan. Tarong lahat ng gayak nilalagay. Tiba naman yung krus daw eh, nilagay dun sa... Yan, gawa ho yan ng mga mapagpaimbabaw. Those works are all in vain. Hindi na nararamdaman niya ng patay. Hindi na rin yan makakadagdag sa kanilang kabutihan. Hindi na rin yan makakabawas sa kanilang kasamaan. What was done cannot be undone. So, kung alin yung na-record sa talaan ng Diyos, yun ang kanilang pananagutan.